Okay guys, for today's video, habang YouTube ako or Facebook, may nakita ad ni Mocha Mocha. Hindi ako makapaniwala dito sa ad na sinasabi niya na like umutang daw siya ng 30,000 pesos and magbabayad lang siya ng around 52 something pesos weekly daw, weekly. Magkano abutin nun? Gano'ng katagal yun? Around 52 pesos weekly? Sigurado ba siya? Kaya kung gustong gawin tong video na to is napaka-misleading nung advertisement na yan. Though, i-check din natin kung may nagbago na nga ba dito kay Mocha Mocha. Kasi feedback sa akin, parang, okay na po si Mocha Mocha. Talaga ba? Well, tingnan natin kung mali ang aking perception with Mocha Mocha. So, samahan niyo ako, pag-usapan natin yan, feedback, and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're here in my channel, I do reviews about personal finance na meron na akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. So tara, panoorin natin yung napanood kong advertisement ni Mocha Mocha. Nag-loan ako sa Mocha Mocha ng 50,000 pesos at kailangan ko lang magbayad ng 87.5 pesos kada linggo. Mabilis ang pag-release ng pera at walang gaanong pressure. Sabi niya, nag-loan daw siya ng 50,000 pesos at kailangan lang daw niya magbalik ng 87.5 pesos kada linggo without interest pa. Tama ba yun? Baka naman mali pagkakaintindi natin. So, balik tayo. 87.5 pesos kada linggo. Mabilis ang pag-release ng pera at walang gaanong pressure. Sa pamamagitan ng Mocha Mocha, nagawa kong pala... Ayun naman po pala. Interest lamang. Okay, sige. Medyo misleading po kasi. Tapos hindi naman ganun kakita yung interest. Well, at least nagkaroon sila ng disclaimer pala. Kasalanan na lang ng tao yon kapag nalin lang sila. Katulad ko, nalin lang po ako. Pero, yeah, may disclaimer naman. So, we'll let it pass. So, yeah, alam mo yun, medyo hindi complete yung information. Though, yeah, may disclaimer. So, kapag isa ka sa medyo hindi nagsusure, mukhang maloloko ka nga nitong ad na to. Pero hindi natin sila masisisi kasi nag-disclaimer naman sila na interest lamang. Anyway, yeah. So, gawin natin is i-download natin si Mocha Mocha, i-try natin, at check natin kung ano yung pinagbago niya. Kasi, from my past review with Mocha Mocha, 7 days lang siya, mataas ang interest. I-calculate din natin kung gaano kalaki ang interest. So, hindi ko na po ipapakita sa inyo yung full process kung paano mag-create ng account or what. Basically, simple lang naman yan is download yung app, enter nyo yung cellphone number nyo, enter nyo OTP, personal information, and then ID. However, ito lang po yung gusto kong i-highlight sa application process. Dito po sa may maglalagay na po ng reference. So, with this, ang sabi po niya, guarantors or co-makers information. Medyo mag-ingat po tayo dito. Iisa lang po ang ibig sabihin ng guarantor at co-maker. Ibig sabihin, ka-share mong magbayad yung ilalagay nyo pong pangalan dyan. Hindi ko po alam kung tama to. Kasi kapag gagawin po kayong guarantor or co-maker, kailangan merong explicit na approval or nag-a-agree yung tao na yon na ginagawa siyang co-maker or guarantor. In this case, hindi ko po alam kung posible to. Kasi ito, maglalagay ka nga daw ng pangalan for a guarantor or co-maker. Tapos dito sa ilalim, sabi niya, I acknowledge and certify that the guarantors/co-makers may be contacted in debt collection process and such guarantors, co-makers have been duly informed of their inclusion and given their consent. Parang mali ito eh. So, pwedeng mangyari na kaaway ko, ilalagay kong guarantor para hindi na ako magbayad, para siya na yung kulitin. Nagets nyo ba? Napaka-ano nito, napaka-delikado yung masasabi ko. And hindi ko alam or kailangan tong i-raise with a legal expert kung pwede to. But I know, nararamdaman ko na hindi pwedeng ganito. Naging guarantor na rin po kasi ako sa isang tao and kailangan talaga ng explicit signature. Actually, para ka rin nag-a-apply ng loan. Kung ano yung sinubmit nung primary na nag-loan, ganun din. Magsasubmit ka rin ng picture mo, ng COE mo, etc. So, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Anyway, medyo delikado to. So, mag-ingat po kayo dito. Yun lang masasabi ko. Doble ingat po. Kasi, iba po talaga tong ibig sabihin ng guarantor or co-maker. Hindi po to basta reference lang. Anyway, let's move past this. One more thing na kailangan ko palang i-highlight is, eto, pag nandito na po kayo sa disbursement amount, eto, katulad po sa akin, meron pong 6,000 pesos. Mag-ingat po kayo pag clinic yung submit kasi there are chances na automatic na po siya. Talagang i-disburse na po yung amount sa inyo. Ingat din po kayo kung you're just checking how much yung i-offer nila.
huwag niyo po i-click yung submit. Ayan po, makikita niyo na po dyan. Katulad po sa akin, pinakita naman na, eto, 6,000. And then, nandito na rin naman po yung loan term. So, pwede nyo i-review. Sa akin, for 6,000, ito naman yung ikinagulat ko na hindi ko pa nakita sa ibang online lending app na mahaba ang kanyang payment terms. Ito kay Mocha Mocha, merong 5 terms, merong 7 terms na in-offer sa akin. So, sa 5 terms, basically, 2 months. Almost 3 months pala. Basically, ano to every 15 days ang pagbabayad. So, dito, ang babayaran ko sa unang payment ko is 1,000 pesos and then may interest na 630. Bali, 1,630 sa 5 beses. Kung i-calculate natin yon, 1,630 times 5, it's 8,150 minus 6,000. 2,150 ang interest divided by 6,000. 35.83% ang interest sa loob ng 75 days. I-divide po natin itong interest rate na to by 75 days. Lumalabas po na ang interest rate po niya per day is 0.47%. Close enough sa 0.5%. Kung kukunin po natin ang APR nito, i-multiply natin by 365 days, ayan, nasa 1.8 or 180%. Parang okay na to si Mocha Mocha. Sumunod na siya sa interest rate na up to 180% or 15% per annum. Nakakagulat po coming from sobrang taas ng interest ni Mocha Mocha before and then pina-close siya. Hindi ko alam kung paano nakabalik pero nandyan siya, nasa sa SEC website siya and the interest rate sobra naman talaga nagbago. Ang hindi ko lang po alam is the collection practice kung nagbago nga ba. So, comment down below kung nanghaharas pa po talaga ng bonggang-bongga itong si Mocha Mocha o hindi na. So, yun lang naman yung nakita kong kailangang i-highlight dito sa changes na nangyari kay Mocha Mocha and at the same time, be careful with the clause ng guarantor, co-maker. And yeah, it's a longer payment term na versus dun sa 7 days before. Yun nga lang po dito sa binigay sa akin na term ni Mocha Mocha, yung 7 terms niya, parang hindi naman po totoo. 6 terms lang po talaga. So, that's around up to 90 days yung kailangang payment. Ito po, kung makikita nyo, 0 na po yung pang last payment. Kasi, fully paid mo na upon the 6th term or the 3rd month. Okay, for our question of the day. Sa tingin nyo po ba, mapagkakatiwalaan nyo na si Mocha Mocha, given sa past practice niya na may feedback na medyo nangaharas siya? And at the same time, ang taas po ng interest niya. Ngayon, nakita nga po natin yung pagbabago. So, sa tingin nyo po ba, mapagkakatiwalaan nyo na si Mocha Mocha this time? Well, comment yan sa comment section sa baba at may chance po kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And syempre, ang ating cellphone giveaway. Yun lamang po for today's video. But before we end, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Rose Abordo at Rose Abordo 3616. Ang sabi po niya, watching from Cabuyao, Laguna. Pa-shoutout po. Ayan, at Rose Abordo, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos at ng aking channel. Thank you so much. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!